Marami ang bumibili ng maayos na pullets. Pero nasasayang dahil mali ang kanilang unang 7 araw ng pag-aalaga nito. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong iyong gagawin sa next 7 days. Pagkatapos mong bumili ng mga pullets. Hindi ito theory, hindi ito textbook. Ito ay isang practical na application na pwede mong gawin sa iyong farm kung gusto mong maging successful sa ganitong negosyo. Day 1 pa lang. Ang goal mo sa araw na ito is hindi para magkaroon ng itlog, para kumita. Ang goal mo ngayon is makapag-adjust ang iyong mga manok sa environment na meron sila ngayon. Naninibago sila. Medyo stressed pa sila. So dapat maging maayos ang kanilang kinalalagyan. Tahimik ba ang paligid? May malinis ba silang tubig? Meron bang nakahandang pagkain? Ang lahat ng yan dapat ating iniisip at yan ang ating goal sa ating first day. Kung stress sila sa day 1, magkakaproblema tayo kasi babayaran natin yan sa pagka-delay ng itlog ng ating mga manok. Day 2 and 3, ito yung ating observation mode. So sa mga araw na ito yung gagawin natin. Obserbahan natin ang ating mga manok. Ang ating mga manok ba ay merong matamlay? Meron ba ditong mga hindi kumakain? Meron ba ditong mga nasa sulok lang? Meron ba ditong mga sinisipon? So sa first 2 to 3 days, kailangan nating makita at maobserbahan kung etong lahat ng to ay healthy ba. Kasi kung hindi healthy, ito yung pagkakataon natin para yung ating mga manok ay mabigyan natin ng tamang atensyon. Ilabas natin yung mga manok na medyo matamlay at sinisipon. Bigyan natin ng kaukulang lunas kung sakaling meron silang namumuong sakit. So lahat ng ito dapat ito yung ating ginagawa sa ating day 2 and 3. Obserbahan lang natin. Hindi tayo manggagamot, hindi tayo doktor, kundi tayo ay mga observers. Hindi muna tayo nangingialam sa first 2 days, no? So kung halimbawa, ang lahat ng yan ay nagawa na natin, sa mga susunod na araw ay pwede na natin gawin yung mga dapat natin gawin. Huwag muna tayo magpalit ng mga feeds. Huwag muna tayo magbigay ng mga kailangang mga gamot. Ang kailangan lang natin is routine, stability, no, ng ating mga manok. Ang lahat ng yan ang magiging foundation natin sa susunod na mga araw ng ating pag-aalaga. Day 6 and 7. Dito naman natin dinidevelop yung routine ng ating mga manok. So ito yung days na kung saan nagdi-build tayo ng kanilang routine. So dapat meron tayong tamang oras ng pagkain sa feeding time. So may mga poultry na nagpapakain ng 6 o'clock ng umaga at nagpapakain sa hapon ng alas 3 ng hapon. 2 beses. Yung iba naman nagpapakain ng 3 beses. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon. So nasa sa iyo na yan kung anong routine ang iyong gustong gawin. Pero mahalaga na naiintindihan natin na ini-establish natin dito yung kanilang pattern, yung kanilang routine. Kasi ang mga manok, ayaw nila ng pabago-bagong routine. So unang-una, i-establish natin anong oras tayo magpapakain sa umaga, anong oras tayo magpapakain sa hapon. Same feeds, hindi tayo papalit-palit. Hindi porke may nakapagsabi na sa atin na mas maganda itong feeds na to, mas maganda kesa sa ginagamit natin, papalitan agad natin. Mahalaga na meron tayong consistency. Dapat na pag-aralan na natin at na nakapag-research na tayo kung anong klase ng feeds ang gagamitin natin. Once na nakapagsimula na tayong magpakain, tuloy-tuloy na nating ipapakain sa ating mga manok yan dahil ayaw ng ating mga manok na pabago-bago ng sistema. So dapat nag-establish tayo ng routine. Ganon din, dapat meron ding set na lighting. Yung first week natin sa ating mga manok,
wala pa tayo ditong lighting. Ang unang-unang lighting lang na pwede natin ibigay dyan is yung pagdating ng ating mga manok. 24 hours natin bibigyan ng lighting ang ating mga manok para maging familiar sila sa kanilang environment. Pero pagkatapos ng 24 hours, papatayin muna natin ang ating mga manok, ang mga ilaw, hanggat hindi pa natin na-establish yung kanilang routine. So pag-establish na yan, after hanggang maging 23 weeks na sila, doon natin sila sisimulang bigyan ng pailaw. Ito po ay dahil sa ayaw natin na mapersa ang development, ang maturity ng ating mga manok para maiwasan natin ang mortality sa darating na mga linggo, sa darating na mga panahon. So dapat meron tayong bibigay sa kanila na 12 hours sa unang mga linggo ng kanilang pagdating sa ating mga farm. 12 hours yung light nila. So normally, ito yung mga araw, ito yung mga ilaw na nanggagaling sa ating araw. Ito yung natural light na makukuha natin sa ating mga araw. Kung sakali na medyo tagulan, tagkulimlim, dun lang tayo magbibigay ng supplement na ilaw. So yan ay halimbawa ay alas 3 pa lang ng hapon, medyo madilim na, bigyan natin ng ilaw hanggang alas 6. Pagdating ng alas 6, patayin na natin ulit yung ating ilaw hanggang dumating tayo sa 23 weeks. Dapat guys, meron pa rin tayo na malinis na source ng tubig. Ang lahat ng ito, hindi ko pwedeng baliwalain at lagi kong inire-reiterate na dapat may malinis tayong pinagkukunan ng tubig. Isa sa pinaka-importante sa mga manok natin, sa mga RTL natin, hindi lamang ang masustansyang feeds, kundi ang kanilang maayos at malinis na tubig. Dapat meron tayong available. Guys, again, ang lahat ng sinasabi ko ngayon is para magkaroon sila ng maayos na routine. Ang mga manok natin ay mahilig sa sistema. Gusto nila ng maayos na sistema, hindi pwedeng pabago-bago. Kapag ka nagbago ka ng sistema, nagbabago din ang performance ng ating mga manok. So mahalaga na meron tayong sa day 6 pa lang, 5 and 6, meron na tayong routine building na ginagawa. And dapat mag-stick tayo sa routine na yan. Like I said, pag nagbago ka ng routine, nagbago ng routine ng ating mga manok, nagbabago din ng performance. Okay, day 7 tayo guys. So sa day 7, ito yung ating evaluation day. Ito yung check day natin. Dapat makita natin sa buong linggo, ano na ba yung ating mga manok? Ano nang kalagayan ng ating mga manok? So day 1, meron tayong tinatawag na arrival day. Ito yung kung saan wala tayong ibang gagawin, kundi pagpahingahin ng ating mga manok. Yan yung ating main goal, maging relax sila, makapag-adjust sila ng kanilang mga environment, maging maayos sila sa kanilang bagong mga kulungan. Day 2 and 3, yan yung tinatawag nating observation day, na kung saan obserbahan natin yung ating mga manok at bibigyan natin ng nagno-notes tayo kung meron tayong mga manok na tahimik, mayroon bang masisigla, may maayos, at meron bang nagkakasakit, merong hindi kumakain. Yan yung ating day 2. Day 3 natin and day 2 and 3 natin yan. So day 4 and 5 natin is basically yung routine building natin. Meron tayong oras ng pagkain, may oras tayo na binibigay para sa pailaw, at meron tayong oras ng binibigay sa kanila kung paano sila kakain at meron silang routine na maayos. Sa day 6 and 7, ito yung evaluation day. Maayos na ba yung ating mga manok? Kalma ba sila? Wala ba silang sakit? Wala ba silang nararamdaman na hindi maganda? No? So ito yung ating titingnan. Ngayon, kung may nakita tayo sa ating observation day, sa routine day natin, na meron tayong mga dapat i-adjust, ito yung panahon na dapat nag-a-adjust na tayo. Ito yung panahon na kung saan dapat may mga binabago tayo. Pero kung wala, okay na. Nakaset na tayo para sa mga susunod nating mga gagawin. Kung tama na yung ginawa natin sa first 7 days, sigurado ako magiging tama yung the next few weeks na susunod. At mas maganda dito,
hindi magkakaproblema yung egg production ng ating mga manok. Hindi tayo magkakaproblema kung meron man tayo na may makita na hindi masyado hindi masyado healthy. Kung may makita tayo na medyo may sipon o merong medyo malungkot o medyo nagkakasakit. Dahil alam na natin ang gagawin natin. So guys, pag-usapan natin yung mga common mistakes na ginagawa ng mga kapwa natin beginners sa ating pag-aalaga ng RTL chicken. Unang-una, sila ay nagpapalit-palit ng mga feeds. Unang-unang ginagawa is pag may nakapagsabi na mas maganda to o bakit hindi kinakain to, nagpapalit ng feeds. Pangalawa, pabago-bago ng routine. Dapat hindi nagbabago ng routine, tapos hindi dapat nag-overhandling tayo sa ating mga manok. Sobrang vitamins agad. No? Yung mga iba, pagdating ng mga manok, binibigyan agad nila ng sobrang daming mga vitamins. Hindi masama ang magbigay ng mga vitamins. Unang-una, pag dumating sila, dapat meron silang electrolytes at saka meron silang anti-stress na mga vitamins na dapat ibinibigay. Pero apart from that, pagka hindi kailangan, wag muna tayong magbigay. Unang-unang reason is sayang yung ating resources dahil hindi naman natin kailangan pa silang bigyan. Ikalawa, hindi din maganda ang over na vitamins na binibigay sa ating mga manok. Ikatlo, sobra yung hindi tayo naglalagay ng records. So dapat pagdating pa lang, nagre-records tayo at binibigyan natin ng tamang recording yung ating mga ginagawa at yung mga observations natin. Mahalaga na makapagbigay tayo ng tamang datos, records, data para sa ganon may reference tayo sa ating mga dapat na gawin sa mga susunod. Pagpasok pa lang ng mga manok natin, nakita natin may 5 na malungkot. So yung mga 5 yon, i-record natin, no, ano yung binigay natin na pagkain, ano yung binigay nating gamot, ilan grams yung nakain nila natin. At kapag meron tayong records na yan, mas maganda yung reference natin sa mga susunod na linggo. Yung final stage guys na dapat nating naiintindihan, kung maayos na yung ating first 7 days, mataas ang chance na meron tayong on time na pangingitlog ng ating mga manok. Kasi mapapansin nyo, maraming mga nagrereklamo, bakit 25 weeks na ang kanilang mga manok, konting-konti pa lang ang kanilang mga itlog. Bakit may mga 20 weeks na, madami na agad silang itlog? Bakit 27 days na, 27 weeks na, maganda na yung 50% na yung kanilang itlog? So, lahat ng yan ay naka-base dun sa pag-aalaga nyo ng first 7 days. Kapag pangit ang simula, hindi yan magiging successful. So guys, ito yung first 7 days na pinangako ko sa inyo. Ito yung mga dapat nating gawin. At kung tama ito, sigurado ako tama yung magiging susunod na mga linggo ninyo. Ngayon, sa susunod nating video, ipapaliwanag ko sa inyo kung kailan kayo dapat magpanik at kung kailan kayo dapat hindi nagpapanik. Kasi mahirap na yung lagi tayo nagpapanik. Kasi marami tayong ginagawa na hindi naman natin dapat gawin. Yung iba, laging diretso sa YouTube. Yung iba, laging namumroblema, pero hindi naman pala dapat mamroblema. Sa susunod na video, pag-uusapan natin yan. At ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung kailan ba talaga dapat tayo nag-worry sa ating mga RTL na mga manok. Ngayon, kung iyong gusto na malaman yan sa susunod na video, mag-like, subscribe, at mag-share ka na nitong ating video. Para na sa ganon, sa susunod na video ay ma-notify ka at malaman mo yung ating mga dapat ginagawa para tayo ay maging successful dito sa ating RTL business. Okay guys, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa channel na ito. At tayo po ay malapit ng mag 17,000 at lahat ng yan po ay utang ko sa mga patuloy na nanonood ng ating channel. Para po sa lahat ng mga nag-avail ng ating The Ultimate Guide for Beginners sa ating RTL business, maraming salamat din po. Para naman sa mga gustong bumili ng PDF file na yan,
yung pong ating tinatawag the Ultimate Beginner's Guide RTL Business, no? RTL Chicken Business. Yan po ang title ng ating PDF file. At yan po ay available. I-PM nyo lang ako sa ating Facebook page, Sandugo TV Business Agribusiness Vlog, Sandugo TV Agribusiness Vlog. Ipa-flash ko po sa screen yung ating pangalan ng Facebook page. I-message nyo lang po ako diyan kung gusto nyo pong mag-avail ng atin pong the Ultimate Beginner's Guide RTL Chicken Business. Yan po ay isang 45-46 pages na PDF file na kung saan ay makakatulong sa ating mga RTL beginners para po maging maayos yung simula ng ating pagbi-business, ng ating pagninegosyo. Ito po ay pinag-aralan natin, experience natin, research natin. So kung gusto nyo po, pwede po kayong bumili niyan. At maraming salamat sa mga nag-avail na. Thank you po, God bless, and see you all sa susunod na video.